Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotic. Sa ngayon mayroon tayong isang standard na stand pan. Yan. Book-in lang ito rito at ang pinaka-complete nito ay hindi na raw umiikot. Ngayon pagka hindi umiikot, ang mga posibleng sira niyan ay yung kanyang motor o yung kanyang cord lang. Ngayon titingnan natin, ipa-plug ko nga kung wala ba talaga. Yan na. Tingnan natin yung switch niya. Wala nga. Lahat wala. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin to. Ngayon itis natin itong 1, 2, 3. Teka, yung tester ko hindi makikita. Ayan. Dito muna tayo sa pinaka 1, 2, 3 nya. Ayan, good nya. Ngayon line tayo. Ito yung pinaka line nya eh. Pagka okay to rito, cord lang may problema nya. Yan. Wala. Open yung pinaka line nya. Ngayon bubuksan natin yung pinaka motor nya. Titingnan natin kung may fuse pa ba to. Ayan na, nabuksan ko na siya. Dalawa yung kanyang kapasitor, siguro tuyo if ito. Wala siyang tuyo if, ginawa na lang niyang dalawang 1.5. Yan. Pero open yung kanyang ano eh, pinaka-line niya. Ngayon kailangan natin buksan yung pinaka-stator niya. Ayan na. Bubuksan natin yan. Papalitan natin mamaya yan yung kapasitor na yan ng 2U8. Mayroon ako eh, para isa lang. Baka isa rin yan sa dahilan kung bakit nag-open yung kanyang ano, wiring. Kasi 1.5 di 3U8 na. Masyado nang mataas. Ayan, naalis ko na. May fuse nga siya. Ito ho. Check natin yan. Kapag open yan ay maglalagay na lang tayo ng panibagong fuse dito. Ididikit natin yan. Tapos talian natin yung isang klaseng fuse. Meron akong fuse dito. Yung hindi ganyang kwadrado. Ayan na. Open nga talaga yung fuse niya. Kaya tinanggal ko na at pinalitan ko na. Ayan, tinali ko rin uli. Sa ating mga bagong technician, ano, siguro magtaka kayo kung bakit nandito sa winding nilagay yung pinaka fuse nya. Kasi yung fuse na yon, ano yun eh, parang tingga sa loob. Once na nag-stack up yung ating motor, iinit yung ating winding, mag-u-open yun. Mayroon pa ngang isang klase na fuse na ano, parang may spring sa loob. Once na uminit yung kanyang winding, yung spring kusa umuurong, tapos mag-u-open siya pag naiinitan. Ngayon, pagka lumamig yung ating ano, winding, magkukontak uli. Parang ang labas niya ay mag-o-open tapos kukontak siya uli. Ganun lang, pinoprotektahan niya na hindi masunog yung ating motor. Pero itong klaseng fuse na ito ay hindi na bumabalik to eh. Yung tingga lang ito sa loob na pag nag-open, kailangan mo na talagang palitan. Ngayon, ayan na. Napalitan ko na siya, itinali ko na uli. Kasi ako nung araw nagtataka rin ako bakit dito pa nilagay, pwede namang dito sa ano, sa pinaka box niya. Dito sa switching niya. Kasi pag dito natin nilagay yun, hindi talaga mag-o-open yun. Maliban na lang kung mag-shorted siya, yung mag-shorted yung ating winding. Ay karamihan kasi hindi nag-shorted eh, umiinit lang eh. Ngayon pag uminit ng uminit, uusok na yan hanggang sa umapoy na. Kaya yun ang iniwasan, yung magkaroon ng sunog. Kaya yan ang inilagay. Mas maganda nga yan eh. Karamihan nga sa pag bumili ka ng stator, wala nang fuse eh, hindi na nilalagyan.
Dapat mayroon eh, kasi safety niya yan eh. Ayan lang, at ibabalik na natin to. Ayan na, nasa uli ko na. Ayan, isang kapasitor na lang yung ating nilagay. Baka isa rin yun sa dahilan kung bakit nag-overheat yung ating winding. Ngayon ipipress natin yung power. Number 1. Ayan, umikot na siya oh. Ayan. Ayan. Ayan, okay na. Pirsado eh. Ayan oh. Ayan, at isa sa uli na natin to. Ayan na, nasa uli ko na siya. Titest na natin. Ayun. Ayan, lakas na. Ayan. Ayun, maaring doon sa kapasitor kasi dalawang 1.5 halos 3.8 na eh. Ngayon isa lang ang ating sinalpak. Ayan, number 1. Ayan. Tama lang. Ayan lang, at maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.